Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Fireheart. Halina't simulan na natin. Noong ika-19 na siglo, hindi pinapayagan ang mga babae na magtrabaho sa ilang propesyon. Ngunit may isang batang babae na nangangarap na maging bumbero. Sa halip na baguhin ang kanyang pangarap, handa siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Ang matapang na batang ito ay si Georgia Nolan. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglalaro kasama ang kanyang tapat na aso na si Ember. Ang paborito nilang laro ay ang magkunwaring mga bumbero na may misyon na iligtas ang mga taong naipit sa nasusunog na mga gusali. Nakuha ni Georgia ang paghanga niya sa pagiging bumbero mula sa kanyang ama na si Kapitan Sean Nolan. Si Sean ang pinakasikat at pinakamatapang na bumbero sa New York. Marami siyang nailigtas na buhay at kinilala bilang isang alamat. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nailigtas ang kanyang asawa. Namatay ito habang ipinapanganak si Georgia. Mula noon, mag-isa na lamang pinalaki ni Sean ang kanyang anak. Hindi madaling alagaan si Georgia habang nagtatrabaho sa mapanganib na propesyon, kaya nagbitiw si Sean bilang bumbero at nagsimulang magtrabaho bilang isang mananahi. Ngunit ang kanyang hilig ay namana ng kanyang anak. Nangarap si Georgia na maging bumbero at tinawag niya itong kanyang tadhana. Madalas siyang gumawa ng mga mapanganib na gawain dahil naniniwala siyang ito ang kanyang pagsasanay para sa hinaharap. Ngunit laging nag-aalala ang kanyang ama at mahigpit siyang binabantayan. Isang beses ay muntik pa siyang mabalian ng leeg. Dahil dito, pinagbawalan siya ni Sean na maglaro pa ng mga laro tungkol sa pagiging bumbero. Ngunit hindi niya mapipigilan si Georgia na mangarap. Ang tanging paraan para tumigil siya ay sabihin ng mapait na katotohanan. Nabubuhay sila sa isang konserbatibong lipunan na naniniwalang hindi sapat ang lakas ng mga babae para sa mahirap na trabaho ng isang bumbero. Dahil dito, hindi sila tumatanggap ng mga babae sa propsyong iyon. Maaaring magbago ang patakaran balang araw, ngunit hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Kaya sinabi ni Sean na dapat nang kalimutan ni Georgia ang kanyang pangarap. Nasaktan ang puso ng batang babae ngunit kailangan niyang tanggapin ang realidad. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling binanggit ni Georgia ang kanyang pangarap. Lumipas ang maraming taon at lumaki siyang isang magandang dalaga. Natutunan niya ang pananahi tulad ng gusto ng kanyang ama at tumutulong na siya sa kanilang gawain bilang mananahi. Kaya nilang gumawa ng daan-daang pantalon sa loob ng isang araw at sapat ang kinikita nila upang mamuhay ng maayos. Isang araw, nabanggit ni Sean na noon ay gustong maging bumbero ni Georgia at sana ay natupad iyon kung lalaki lamang siya. Hindi naman mukhang nalungkot si Georgia at nagkunwaring wala na siyang pakialam sa pangarap na iyon. Ngunit hindi alam ng kanyang ama na nananatili pa rin ang matinding pagnanais ni Georgia. Sa gabi, lihim siyang nagsasanay. Gusto niyang patunayan na mali ang lahat sa pamamagitan ng pagiging kauna-unahang babaeng bumbero at maging isang alamat. Habang nagsasanay siya isang gabi, narinig niya ang ilang sasakyan na huminto sa harap ng kanilang bahay. Dumating ang alkalde ng New York na si Jimmy Murray upang kausapin si Sean. Ikinwento niya na may isang taong nagsusunog ng mga gusali at hanggang ngayon ay 40 teatro na ang nasunog. Ngunit kakaiba ang mga pangyayari dahil walang nakakakita ng apoy. Ang natitira lamang sa mga gusali ay pulang at asul na usok at nakakatakot na musika. Mas nakakatakot pa ang balita na lahat ng bomberong pumunta sa mga nasunog na teatro ay nawawala. Hindi na sila bumalik at walang anumang bakas na naiwan. Halos wala ng bumbero sa New York maliban sa isa. Ang natitirang bumbero ay si Sean, at siya ang pinakamay kakayahan sa lungsod. Kaya hinihiling ni Jimmy na tulungan niya silang imbestigahan ang mga sunog. Hindi lamang ang departamento ng bumbero ang nasa panganib kundi ang buong lungsod. Sa huli ay pumayag si Sean, ngunit kailangan niya ng maliit na koponan na binubuo ng isang chemist, isang driver at isang aktibong bumbero. Narinig ni Georgia ang buong pag-uusap ngunit nagkunwari siyang walang alam. Sinabi ni Sean sa kanya na may emergency siya sa kanilang gawain sa pananahi at kailangan niyang umalis ng ilang araw. Hindi siya tinanong ni Georgia, ngunit pag-alis ng kanyang ama ay agad niyang sinimulan ang sarili niyang plano. Nagpasya si Georgia na magbihis bilang lalaki upang makasali sa departamento ng bumbero. Kapag nahuli niya ang nagsusunog ng mga gusali at nailigtas ang lungsod, mapipilitan ng lahat na baguhin ang mga patakaran at kilalanin siya bilang kauna-unahang babaeng bumbero. Binago rin niya ang kanyang boses upang magmukhang panlalaki at pumunta sa firehouse ng New York sa Manhattan. Namangha siya nang makita ng malapitan ang lahat ng kagamitan sa pag-respond sa sunog. Para sa kanya, parang natupad ang isang pangarap. Biglang dumating si Sean ngunit hindi niya nakilala si Georgia.
Ipinakilala niya ang sarili bilang si Joe at sinabi niyang isa siyang bumbero na matagal nang nagsasanay. Nakasama siya sa koponan na kinabibilangan ng isang batang chemist na si Ricardo na mukhang wala namang propesyonal na diploma, at isang driver na si Jean na nagsinungaling tungkol sa kanyang edad. Ito na ang pinakamahusay na koponang makukuha ng alkalde dahil wala nang gustong magsapanganib ng buhay. Wala rin silang oras upang imbestigahan ang pinanggalingan ni Georgia dahil may isa na namang teatro ang tinarget ng salarin. Sumakay sila sa truck at mabilis na pumunta sa lugar. Habang nagmamaneho, kung ano-anong shortcut ang dinadaanan ni Jean kaya nalalagay sa panganib ang lahat. Pagdating nila sa teatro, nakita nila mismo ang kakaibang kulay ng usok. Nakipagkita si Sean kay Kapitan Neil, ang pinuno ng pulisya ng New York, na nagsabing nailikas na ang lahat ng tao sa gusali. Inutusan ni Sean si Georgia na ikabit ang hose ng tubig, ngunit nakalimutan niyang suriin ang presyon kaya tinangay siya ng malakas na tubig habang hawak ang hose. Iniligtas siya ni Sean at siya na ang humawak sa hose. Pagkatapos nito ay gumamit sila ng hagdan upang makapasok sa gusali. Sinabihan ni Sean si Georgia na manatiling malapit sa kanyang ngunit may nakita siyang gumagalaw sa loob ng usok kaya sinundan niya ito. May isang misteryosong tao na nakatago sa usok na nagbanta sa kanya at naghagis ng isang bilog na bagay. Tinawag siya ni Sean at nagawa nilang makalabas ng ligtas sa gusali. Nagalit si Sean at pinagalitan ng kanyang koponan dahil sa kanilang kakulangan sa kakayahan. Si Jean ay dating driver ng taxi na natanggal sa trabaho at bigla pang nakakatulog. Si Ricardo naman ay duwag na hindi makagawa ng pananaliksik ng walang tulong ng kanyang ina. At si Joe ay nagsinungaling tungkol sa kanyang pagsasanay bilang bumbero. Sinabihan ni Sean si Georgia na huwag nang magpakita sa kanya, ngunit patuloy siyang nakiusap na manatili. Hindi man siya propesyonal, ang pagiging bumbero ang kanyang pinapangarap sa buong buhay. Nang makita ni Sean ang kanyang determinasyon, binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Hamupa na ang usok kaya pumasok sila sa gusali upang mag-imbestiga. Pagdating nila sa auditorium, lalo silang nalito. Nasunog ang lahat ng upuan ngunit nakatayo pa rin ang mga ito sa kanilang mga pwesto. Umakyat si Georgia sa entablado at nakita ang kakaibang marka sa sahig. Para bang iniisip ng salarin na isa siyang performer na nagpapakita ng sining sa entablado. Ipinakita ni Georgia ang bilog na bagay na ibinato sa kanya at naniwala si Sean na maaaring makatulong iyon sa kanilang investigasyon. Samantala, ginagamit ng alkalde ang krisis upang ipakita kung gaano siya kagaling bilang pinuno upang manalo muli sa eleksyon. Nagsimulang maghinala si Georgia na baka may kinalaman si Jimmy sa mga sunog, ngunit pinayuhan siya ni Sean na huwag agad maghusga. Pagsapit ng weekend, umuwi ang lahat ng miyembro ng koponan. Kinailangan ni Georgia na magmadali upang makarating sa bahay bago ang kanyang ama. Kahit na nahuli siya, umakyat siya sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana. Mabuti na lamang at walang hinala si Sean at iniisip pa rin niyang walang alam si Georgia tungkol sa kanyang ginagawa. Sa sumunod na linggo, maaga nang nagbihis si Georgia at bumalik sa firehouse. Nakumbinsi rin niya si Sean na isama si Ember upang hindi maiwan mag-isa ang aso sa bahay. Hinikayat ni Georgia ang koponan na magsikap upang muling makuha ang tiwala ni Sean. Napag-aralan ni Ricardo ang bilog na bagay at nalaman niyang halo ito ng pulbura at dinamita na nakapaloob sa matibay na salamin na hindi madaling mabasag. Si Jean naman ay nagsasanay ng mga bagong ruta at naglagay pa ng isang aparato upang magising siya kapag inaantok. Samantala, nakakalap si Georgia ng maraming ebidensya tulad ng mga larawan at audio. Pinuri ni Sean ang kanilang pagsisikap ngunit sinabi niyang kailangan pa ni Georgia ng mas maraming pagsasanay. Ginamit nila ang mga simulation room para dito. Itinuro ni Sean na dapat siyang kumilos ng may layunin. Bago gumawa ng anumang aksyon, kailangan niyang pag-aralan muna ang sitwasyon at alamin ang mga panganib. Habang nakikita ni Sean kung gaano kasigasig si Joe, naaalala niya ang kanyang anak na si Georgia Woo Jun. Hindi niya alam na ang taong kasama niyang nagsasanay ay siya ring kanyang anak. Isinara na ang lahat ng teatro, ngunit may isang mang-aawit na nagngangalang Miss Divine na patuloy na bumabalik at iginigiit na ituloy ang kanyang susunod na palabas. Sinubukan ni Sean na ipaliwanag ang panganib, ngunit nagpumilit pa rin si Miss Divine na magtanghal at inutusan ang kanyang assistant na si Pauline na hilahin ang mga lubad ng entablado. Sa kasamaang palad, nagkaaberya ang mekanismo at malubhang nasugatan si Miss Divine. Nag-alala si Pauline dahil baka mawalan siya ng trabaho. Pinalakas ni Georgia ang loob niya at pinayuhan siyang sundin ang kanyang mga pangarap sa halip na manatili sa mga maliit na trabaho. Sinabi ni Pauline na mas madali iyon para sa mga lalaki,
kaya ibinunyag ni Georgia ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang ipakita kung gaano kalaki ang ginagawa niya para makamit ang kanyang mga pangarap. Biglang dumaan si Jimmy at napaisip si Georgia kung ano ang ginagawa nito roon. Pumasok ito sa isang silid at bahagyang pinatugtog ang isang pamilyar na himig. Agad itong nakilala ni Georgia dahil iyon ang musika na narinig niya mula sa taong nagsusunog ng mga gusali. Pagbalik nila sa Furry House, iminungkahi ni Georgia na patugtugin ang musika malapit sa misteryosong orb. Bigla itong sumabog at na-hypnotize sina Sean at Jean, habang sina Georgia at Ricardo ay hindi naapektuhan dahil hindi sila nakatingin sa orb. Nanatiling nakatayo at natulala si Ricardo dahil mahiyain at umaasa pa rin siya sa kanyang ina, ngunit patuloy siyang hinikayat ni Georgia. Sa wakas ay natauhan si Ricardo at inilabas ang mga biktima habang pinatay ni Georgia ang apoy. Hinangaan ni Sean ang kanyang koponan at tinanggap niyang hindi pala sila ganoon kasama sa trabaho. Ngayon ay nalaman na nila na maaaring mapatay ang apoy gamit ang tubig, kaya naglagay sila ng mga hose ng tubig sa auditorium. Mahigpit din ang seguridad kaya walang makakapasok sa teatro nang hindi nalalaman ng pulisya. Napansin ni Georgia si Pauline sa malapit na nagsabing pupunta na siya sa New City upang sundan ang kanyang mga pangarap. Bumalik lamang siya sa teatro upang kunin ang ilang gamit. Sinabihan siya ni Georgia na magmadali dahil magsasara na ang teatro. Biglang tumunog ang mga alarma. Nilinlang sila ng salarin at nagsimula ng sunog sa ibang bahagi ng gusali sa halip na sa auditorium. Sinabi ni Georgia kay Sean na nasa loob pa si Pauline kaya pumasok sila upang iligtas siya. Natagpuan ni Georgia si Pauline ngunit biglang gumuho ang sahig at nahulog ito pababa. Gusto pa rin siyang iligtas ni Georgia ngunit sinabi ni Sean na kailangan na nilang umalis sa gusali dahil maaari rin silang mamatay. Labis na nalungkot si Georgia sa pangyayaring iyon dahil ang dahilan kung bakit niya gustong maging bumbero ay upang makapaglitas ng mga tao. Sinabi ni Sean na minsan ay nabigo rin siyang iligtas ang isang mag-asawa mula sa nasusunog na bahay at labis siyang nasaktan noon. Ngunit sinabi ng kanyang kapitan na kung nais niyang maging tunay na bumbero, kailangan niyang tanggapin na minsan ay may mga masamang pangyayari na hindi niya kayang pigilan. Kailangan niya lamang itong tanggapin at magpatuloy. Naunawaan iyon ni Georgia at nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Dumating si Jimmy at inanunsyo na ibibigay na niya sa departamento ng pulisya ang buong investigasyon at nagpasalamat siya kay Sean dahil nakatulong ito sa pagpapasikat ng kaso. Dahil dito ay lalo silang naghinala kay Jimmy kaya sinundan siya ni Sean at Georgia. Napunta sila sa banyo ng mga celebrity at sinubukan ni Sean na pasukin ang isang silid, ngunit aksidente siyang natambas sa sugatang si Miss Divine na nagpapahinga roon. Sa kanilang pagkilos ay hindi sinasadyang nabuksan ang isang lihim na daanan na patungo sa isang lumang underground subway na matagal nang hindi ginagamit. Ipinaliwanag ni Jimmy na may lihim siyang relasyon kay Miss Divine kaya siya madalas bumalik sa teatro at mukhang kainahinala. Humingi ng paumanhin si Sean at nagpatuloy sila ni Georgia sa pag-imbestiga sa lagusan. Narating nila ang isang lugar na ginagamit para sa distribusyon ng hangin at mukhang yun ang punong himpilan ng taong nagsusunog ng mga gusali. Matapos suriin ang mga dokumento, nalaman ng mga bumbero na ang salarin ay may doctorate sa chemistry ngunit nais niyang maging isang artist. Paulit-ulit siyang tinanggihan kaya nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang palabas gamit ang mga bambang apoy. Sa ibaba ng tulay ay natagpuan din ni Georgia ang lahat ng mga nawawalang bumbero. Buhay pa sila ngunit na-hypnotize ng salarin. Labis na natuwa si Sean sa kanilang tagumpay at sinabi niyang ipinagmamalaki niya si Georgia. Dahil dito ay ibinunyag ni Georgia ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit ayaw pa rin ni Sean na payagan siyang maging bumbero. Sinabi ni Georgia na hindi siya mapipigilan dahil nasa kanyang dugo ang apoy ng pagiging bumbero. Ngunit sinabi ni Sean na hindi siya tunay na anak nito. Ikinwento ni Sean na ang mag-asawang hindi niya nailigtas noon ang nag-iwan ng kanilang sanggol sa kanya. Nangako siyang aalagaan ito kaya hindi niya pinayagang pumasok ito sa isang mapanganib na propesyon tulad ng pagiging bumbero. Bago pa makasagot si Georgia ay dumating ang salarin at ikinulong si Sean sa isang silid. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Pauline. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil hindi tinanggap ng mga tao ang kanyang mapanganib na uri ng sining. Inanyayahan pa niya si Georgia na sumama sa kanya dahil pareho silang hindi tinatanggap ng lipunan. Ngunit sinabi ni Georgia na kahit hindi siya maging bumbero, may apoy pa rin sa kanyang puso at walang sino man ang makakapagbago nito. Agad niyang iniligtas ang kanyang ama habang tumakas si Pauline upang isagawa ang kanyang susunod na plano. Pagkagising ni Sean ay napagtanto niyang hindi niya mapipigilan si Georgia na sundin ang kanyang mga pangarap.
Inutusan niya itong kunin ang kanilang koponan at ang pulisya habang siya naman ang magpapalaya sa mga nakakulong na bumbero. Tinipon ni Georgia ang koponan at sinundan si Pauline. Pagdating nila sa gusaling target nito, sumakay si Pauline sa elevator habang sinundan naman siya ni Georgia sa pamamagitan ng pagbitin sa isang lubag. Naglagay si Pauline ng maraming bomba sa paligid ng lungsod at handa na itong pasabugan gamit ang kanyang musika. Samantala, nagmamadaling pumunta si Sean sa katabing gusali at tinawag si Georgia upang bumalik, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang misyon. Naalala ni Georgia ang lahat ng kanyang natutunan at naisip kung paano mapipigilan si Pauline. Mabilis siyang kumilos at pinutol ang cable ng kuryente upang mapatigil ang musika. Sinubukan siyang pigilan ni Pauline ngunit nadulas ito at sabay silang napabitin. Sa kabutihang palad, dumating si Sean kasama ang kanyang koponan at nailigtas ang dalawang babae. Pag-uwi nila sa bahay, sinabi ni Sean kay Georgia ang tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Ngunit sinabi ni Georgia na si Sean pa rin ang kanyang tunay na ama at nais niyang maging katulad nito. Pagkaraan ng ilang araw, pinarangalan si Georgia at ang kanyang koponan sa harap ng maraming tao at ginawaran sila ng mga gintong medalya. Sa kabila ng lahat ng hadlang at pagsubok, sa wakas ay natupad ni Georgia ang kanyang pangarap.